Magandang umaga po sa ating lahat. Sa 34 na ito na ng CLF, 40 days prayer and fasting for the nation. Nasa day 30 na po tayo. At may po tanong dito na what I did in my personal time of great need. Bago po lahat na lang tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa opportunity, Panginoon Lord, na magamit niyo po, Panginoon Lord. Naway, Panginoon, wala akong makitang Panginoon, pagmamataas, Panginoon, sa aking galing, Panginoon, ikaw po ang sumahihiyag, ikaw po ang sumadakila, Panginoon Lord God. At Lord God, itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon Lord God. At patuloy nga po, Panginoon Lord, naway, Panginoon, kumilos, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon Lord God, sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord God, naway maging kalakasan nito, Panginoon Lord God, sa bawat makakapakinig, Panginoon Lord God, at makakapanood, Panginoon Lord God, sa mga oras nito, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord, at Panginoon, ikaw siyang maitaas at madakila, Panginoon, sa mga oras nito. Salamat po, Panginoon, po ang sabot na lang ng Jesus Christ. Amen. Meron po tayong Bible, pwede po natin buksan sa Santiago 5:14. Ito po ang nasusulat sa Santiago 5:14. Kung kayo ay may sakit, patawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sa English naman po, are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. Ayun po, sabi raw po sa ating binasa, pag araw po tayo may sakit, lumapit daw po tayo sa mga elders, sa ating mga pastors, at para maipag-pray. Siyempre po, kung sa oras po ng in great need po, unang-una po sa lahat is, siyempre po, ako po yung nananalangin. Humihingi ng wisdom sa Panginoon kung ano yung aking gagawin. And then, ayun nga po, humihingi po ako ng panalangin sa pastor, sa pastora, minsan kay Pastor Alvin, at madalas kay Pastora Baby. Ano po, noong time po kasi na nagkasakit po ang aking mother, is nalaman po na nagkaroon siya ng tumor, is that time wala rin po ako, nawalan po ako ng word noong time na hindi ko po alam kung ano yung aking gagawin. Is siyempre, una sa lahat is nalangin po ako. Humingi ako sa Panginoon. At then, humingi ako ng, yun nga po, lumapit ako kay Pastora Baby. Humingi ako ng panalangin para sa aking mother. Then, after pag-pray, ang sabi ni Pastora Baby is, ilay hands ko raw siya every day. Then, yun nga, ganun din, ganun po yung aking ginawa. Every night, pag nakauwi ako sa bahay, is natutulog ang mother ko, then, nilalay hands ko po siya. Ipapay ko, i-provide yung pangangailangan, i-provide yung financial needs, lalo na gumaling ang aking mother. At ang hirap po kasi nung time na yun, kasi po nung time na yun is
hindi na po ako kilala ng mother ko. Ang tawag niya po sa amin that time is Max, which is my dog. Aso ko po yun si Max. Minsan nagkakamali po siya. Although kilala niya ako, pero hindi niya po alam yung pangalan. Napakahirap na yun. Napakahirap po yung time na yun. Ayun po, every night, pinapipray ko yung mother ko na pagalingin, i-provide yung needs, i-provide yung financial, at nakakatuwa naman po, is natugunan po yung financial needs para maoperahan po yung aking mother. Then, sabi po ng doktor, noong time na operahan siya, ang critical daw po noon, kailangan daw po is magising po ang aking mother. Pag yun daw po, kailangan daw po talaga mas magising na po aking mother. Then, ayun, patuloy nga po bago ang operasyon, nag-pray ko everyday. Pag natutulog siya, nilulay hands ko po. At that time, naalala ko pa yung June 23, ang time ng operasyon niya. Yes. Pray ako noon, na sana nga, magising ka agad, sana maging maayos sa lahat, gamitin yung doktor, maging maayos, nurse, kung ano man ang kailangan. Kinabukasan po kasi noon, is kaarawan ko po. Then, hiniling ko sa Panginoon, nag-pray ako na wala akong hinihiling sa aking kaarawan, kundi gumaling ang aking mother. Then, yun, nilahid ko yun, na-pray ko yun, gabi, hindi ako na-prayer sa mga kapatid na sa church. And then, nakakatuwa po kasi, kinaumagahan, kinakantahan na po ako ng aking mother ng happy birthday. That was very, alam niyo po yun, nakakatuwa po. Nakakatuwa po. Prayer answer po. Talaga po napaka makapangyarihan ng prayer. At ayun po, ipapasalamat ako kay Pastora Baby na patuloy nga na gumagabay na tuwing lalapit ako, humingi ng panalangin, kung ano man, is tumutugon po siya sa pamamagitan. Siyempre po, sa panguna pa rin po ni Lord, sa gabay pa rin po ni Lord. Yun po, basahin ko lang po yung ulit verse po natin. Sa Santiago 5:14, kung kayo ay may sakit, patawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ayun lang po, hindi lang po sa tuwing may sakit po tayo, every time na kailangan po natin ng wisdom, kailangan natin unang-una pa rin sa Panginoon. Then lumapit po tayo, sabi nga po dito, lumapit daw po tayo sa ating ating mga leaders, sa ating pastors, at para mapayuhan tayo sa dapat nating gagawin o dapat nating hakbang para maging maayos. Yun lang po. Payo ko lang po, parati pag tayo may problema, parati tayong lumapit sa unang-una sa lahat, sa ating Panginoon. Then, sumunod sa ating mga pastors na
parating gumagabay sa tuwing may pangangailangan tayo. Alam po, tayo po manalangin. Yes Lord, hallelujah, we praise you, Lord God. Salamat po sa natapos Panginoon, Lord God, na aming pagdidiskusyon sa pag-aaral, Panginoon, ng salita, Panginoon, Lord. Patuloy nga po, Lord God, na gabayan niyo po, Panginoon, ng aming mga pastor, sa aming mga leaders, Panginoon, Lord God, na gumagabay po, nagtuturo din po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, naway, Panginoon, Lord God, sa lahat po, Panginoon, Lord God, na nakapakinig, Panginoon, itong video na ito, Panginoon Lord God, ay naging kalakasan po, Panginoon, sa kanila, Panginoon Lord God. Lord God, na patuloy na lumalim pa po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw nga po sa madakila, ikaw nga po sa mataas, ikaw nga po sa mapapurihan, Lord God. Salamat po. Ito po kami sa madalang. Amen.